Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Norlisa Sugay at shout out kay Roberto Tolenti. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang libu-libong piling tao na sumalakay sa DPRK at sa rock na sunod-sunod, maraming tao na nanunood ng digmaan ang nagulat. Ang komandante ng 3 pinto ay hindi napigil ang magpawis ng malamig para sa Aaron. Malabanan kaya ni Han Sanchen ang gayong pag-atake. Para sa Master Raid, hindi hinulaan ni Han Sanchen, ngunit hindi masyadong pinaghandaan ito ni Han Sanchen. Ang dahilan ay walang ibang paraan si Han Sanchen para harapin ito. Isang tao lang, kaya hindi ka makalabas ng 3 ulo at 6 na braso. Han Sanchen, huminto ka kaagad. Kung mahuhuli ka ng masunurin, maipapangako kung ililigtas mo ang iyong 10,000 sundalo mula sa kamatayan. Naunang dumating si Mingyu, at itinuro ng mahabang espada ang Aaron sa malamig na boses. Patawarin mo silang hindi mamatay. Hinamak ni Han Sanchen ng umiti, Mingyu, dapat mo akong kilalanin pagkatapos ng mahabang panahon na kasama ako. Ako, si Han Sanchen, ay hindi makatiis na nakahiga sa harap ko ang iba. Nag-aalala ka ba sa buhay ng aking mga kapatid? Ako am afraid not. Nakikiusap ka ba sa akin para sa 200,000 mong tropa? Han Sanchen, hinihiling ko sa iyo, nasa iyong kamay ang 5 elementong bato ng Diyos. Malamig na sabi ng madilim na ulan. Tinatanong mo ako, gusto kita sagutin. Okay lang kung hindi ka sumagot. Kahit na nasa kamay mo ang 5 elementong bato ng Diyos, ano? Sa lakas ng apoy ng higit sa 200,000 tropa, gusto mong lunukan ang sarili mo at pagkatapos ay patayin mo kami sa kapangyarihan ng ang 5 elemento. Hindi ka ba kakaiba? Kaya mo bang lumunin ito? Ang naghihintay sa iyo ay sesabog at mamamatay. Kapag namatay ka, gusto kong itanong sa iyo, ano ang maaaring mangyari kahit na ang ating hukbo ay nasugatan mo? Sa dinami-dami ng mga amo ko, ang iyong gang panabubuhay ka ba? Ang 100,000 elite ng pamilya Pay plus 300,000 katao ng departamento mo, total na 400,000 tao. Kahit na pumatay ako ng malaking lugar, nandoon pa rin ang pundasyon. Kaya naman, talagang hindi magagapi ang hukbo natin sa napakalaking quantitative advantage mo. Malamig na ngumiti si Han 3000, huwag mong ipamoka na napakakapangyarihan mo. Basura ka sa mga individual na sundalo. Han Sanchen, maging hari at talunin ang kalaban. Siyempre, ang pamilyang Ying iyon. Maaari kang sumulat ng kasaysayan gaya ng sinasabi mo. Paano ka magiging matatag ng mag-isa? Hindi ito katulad ng nawasak. Pakinggan mo ang payo ko. Hello, magaling ako, lahat ay mabuti, bakit nagpupumilit? Bakit mag-aaksaya ng enerhiya, at bakit magdagdag ng mga casualty? Nang marinig ang pahayag na ito, tumawa si Han Sanchen, Mingyu, mukhang nanalo ka talaga. Saan ka kumukuha ng kumpiyansa? Confidence is that I now surround you with thousands of elites. If you continue to want to follow what you want, I can guarantee that they will immediately interrupt you. That time, 2 lang ang resulta mo, either winasak ka namin, nakuha, nagmamay-ari at namatay, o direkta naming pinatay ka, at pagkatapos ay higit sa 200,000 na mga pamamaraan ang maaaring direktang sumabog sa iyong katawan sa slag. Malamig na sabi ng madilim na ulan. Walang pangatlong opsyon. Nakangiting tanong ni Han Sanchen. May third option ka ba? Malamig na sabi ng madilim na ulan. Kung hindi, gusto ko sanang itanong, ano ang pinag-aalangan mo ngayon lang? Hinamak ni Han Sanchen na tumawa at sinabing, natatakot ako kung sakaling hindi mo ako salakayin. Hindi ka ba sumama dahil mahirap sumakay ng tigre? Marangal ang mukha ni Mingyu at hindi siya umimik. Oo,
Walang sinabing mali si Han Sanchen. Talagang pinag-aralan niya ng buo ang lahat. Ano, natahimik ka ba? Malamig na tumawa si Han Sanchen, kung hindi, hayaan mo akong magsalita tungkol sa pangatlong opsyon. Galit na galit si Mingyu. Ngunit sa oras na ito, hindi niya talaga ito mapabulaanan. Nakita niyang hindi gumagalaw ang isang grupo ng mga masters, kaya nakakagat na lang siya ng ngipin, then talk about it. I'd like to see what kind of tricks you want to fart. Kung gusto mo akong pigilan, may posibilidad talaga na ito, ngunit huwag mong isasantabi ang posibilidad na hindi mo ako lubos na mapipigilan. Alam kong patay na ako, ngunit kung kaya mong tiisin ang aking natitirang pag-atake sa ganoong paraan. Sa isang malapit na distansya, hindi mo alam. Kung sakaling masunog ang jade at bato, mas mabuting sabihin ko, natatakot ako sa ilang tao, natatakot ako. Ngumiti si Han Sanyi at umiling, magiging mabigat ang pagkawala sa oras na iyon. So, under this premise, I'm talking about my third possibility. If you withdraw from the siege, I can let bygones be bygones. How about everyone not offending the river in the future? Storytelling channel sa YouTube. Han Sanchen, anong kalokohan ang sinasabi mo sa akin? Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Ming Yudan. Not to mention if she can accept it or not, she can't explain it to her master or the people in the world just by going back. Gusto niya itong mukha kahit gaano pa kalala ang ulan. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang iniisip mo. Sasabihin ko sa buong mundo na ikaw at ako ay tatapusin ang digmaan ng mapayapa. Walang sino man ang magtagumpay o mabibigo. Kahit na kinakailangan, maaari akong magdusa ng ilang pagkalugi kapag nahulog ako sa lungsod, at sabihin na ang aking pamilya ay natalo. Malamig na sabi ni Han Sanchen. Nanaginip ka. Malamig na sigaw ni Mingyu. Pagkatapos ay halika at tumaya. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at hindi natakot. Ikaw. Galit na galit si Mingyu. Gayunpaman, gusto niyang ilipat, ngunit mabilis siyang nag-alinlangan. Dahil alam niya na kung ano ang sinabi ni Han Sanchen ay siya mismo ang nag-aalala. Walang pakialam sa buhay niya. Kasama si Ming gayon niya. Ngunit malinaw naman, ang mga kondisyon ni Han Sanchen, hindi niya maipapangako. Sa totoo lang, ayoko talagang sumama sa hakbang na ito, pero sa unang tingin, walang ibang posibilidad maliban sa pag-aaway natin. Malamig na sigaw ni Mingyu. Ang mga salita ay nahulog, at maraming mga master ang mabilis na kumalat sa isang nakapalibot na poster. Ngumisi si Han Sanchen, talaga. Sa huli, hinimok din ni Han Sanchen ang puso ng pamilya ng dragon sa kanyang katawan na ipunan muli ang huling enerhiya. Ang magkabilang panig ay nasa digmaan, at ang amoy ng pulbure ay umabot na sa pinakamataas. Gawin mo. Ikinaway ni Mingyu ang kanyang kamay. Biglang, libu-libong master ang direktang umatake sa Aaron. Umuungol. Sa isang dagandong, isang malaking anino ang biglang sumugod at direktang umatake sa karamihan. Sa kawalan ng ulirat, dumaan ang matalim na kuko, at isa na itong ilaw ng kutsilyo at anino ng espada. Paglingon nito, umungol ito sa mga tao, tanggal. Yan. Ano yon? Sa lupa, lihim na nagulat ang mga tao nang makita nila ang mga hayop sa langit. At ang mga master na nagharap sa isa't isa sa langit ay biglang nagkaroon din ng matagal na palpitations, kaya sinubukan nilang umatras at panatilihin ang isang naaangkop na ligtas na distansya mula sa kanila. Ang katakawan ng kasamaan ay narito. Sino ang nangangahas na maging kaaway ng ating Panginoon? Hakbang pasulong. Isang malakas at nangingibabaw na salita ang bumulaga sa buong madla, tulad ng tunog ng isang hongzong, na tumatak sa puso ng mga tao. Gluttony of Evil. May nakarinig na may nakakilala kay Han Sanchen noon, at ngayon nang makita ang behemoth na ito, hindi nila maiwasang umatras. Sa katunayan, medyo nabigla din si Han Sanchen, hindi dahil matako ito sa kasamaan, kundi dahil bigla itong bamukan ng bibig. Hindi pa ito nangyari sa mahabang panahon ni Han Sanchen kasama ito. Walang naglalakas loob na sumulong kahit saglit. Maging sina Mingyu at Peigo ay bahagyang natakot na magsimula sa oras na ito. Narito, mayroon bang dugo ng mga sinaunang mabangis na hayop? Bahagyang kumurap ang masamang mata ko, at ang isang mata ay dahan-daang tumingin kay Peigo. Ako ang Tao Clan. Pagmamalaki ni Peigo. Maliit na dugo ng tao, maglakas loob na maging talamak dito.
Malamig siyang uminom at mapang-asar na sinabi, alang-alang sa pagkakakilala sa akin ng iyong mga ninuno, bumalik ka kaagad. I can consider this as nothing happened. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pag-iisip tungkol sa lumang pag-ibig at pagpatay sa iyong buong pamilya. Biglang nagulat si Peigo sa sinabi nito. Marahil ay wala siyang pakialam kung sasabihin ito ng iba, ngunit kapag nakaharap sa sinaunang hayop, si Peigo, na dugo rin ng sinaunang hayop, ay kailangang matakot dito. Maaari itong sabihin at gawin. Bukod dito, ang pinaka-natakot kay Peigo ay nakipag-away siya sa masamang tao tay noon, ngunit sa oras na iyon, ang masamang tao tay ay halatang mas maliit at hindi makapagsalita, ngunit bakit ngayon? Ay hindi tanga si Peigo. Alam niya na ang katakawan ng kasamaan ay lumalaki, o bumabawi patungo sa kasukdulan nito. Minsan, sa oras na iyon, hindi biro ang pagpatay sa kanyang buong pamilya, ngunit sa malapit na hinaharap. Sa pag-iisip nito, halatang gustong umalis ni Peigo. Napagtanto ni Mingyu na mali ito. Sa oras na ito, malakas siyang sumigaw, huwag linlanggan ang publiko sa ganitong katarantaduhan. Ngayon, hindi pa rin alam kung makakaalis ka rito kasama si Han Sanchen, at manggahas na patayin ang buong pamilya. Ayon sa estado mo, kahit na ikaw ay talagang matako sa kasamaan, natatakot ako na ito ay isang batang edad. Madali kang patayin. Sa kabaligtaran, ikaw ito. Ikaw at ang pamilya Pei ay may dugong sinaunang tao. Sa kasong ito, kung handa kang bumalik sa pamilya Pei, paprotektahan ko ang iyong buhay. At the same time, marami akong maibibigay sa iyo, ng mga mapagkukunan upang matulungan kang makabawi. Antay-General na hukbo. Sa paghusga sa sitwasyon, medyo marahas ang hakbang ni Mingyu. Walang kontrata si Evil Tao Tai kay Han Sanchen. Natural, maaari siyang mag-withdraw anumang oras at pumunta kahit saan niya gusto. Marami ba talagang resources? Tanong ni Tao Tai of Evil. Shit, naduraj ang puso ni Han Sanchen. Ang Tao Tai of Evil ay orihinal na sobrang pagkain. Naturally, ang pinakamalaking tukso dito ay ang pagkain lamang. Malinaw, ang produktong ito ay natukso sa pamamagitan ng pagkain ngayon. Shit, kapag hindi pwedeng magrebelde, ngayon lang. Si Mingyu at iba pa ay halatang masaya, at nagmamadaling nagpaliwanag, oo, hindi ito biro. Ang pamilya Pei ay isang pamilya ng libu-libong taon. May pera at kapangyarihan sa pamilya. Walang problema kung may gusto ka. Shenzhen, Seafood, Tian Kai, at Dibaw ay maliliit na bagay. Bumagsak ang mga salita ni Mingyu, malumanay na pinaalalahanan si Peigo sa tabi niya, tama ba ako? Patriarch Pei, malinaw na nakabawi si Peigo sa oras na ito. Paano siya makakapag-react ng ganoon kabilis kapag pinagbantaan pa siya? Ang susunod na segundo, ang masamang tao tay ay babalik sa kanyang tahanan. Gayunpaman, sa sandaling naaninag niya ito, ang mukha ni Peigo ay halatang may kagalakan, eksaktong, kahit na ang pamilya Pei ay matatagpuan sa tigang na lupain ng angkan ng demonyo, hindi ako makapaghintay. Pagkatapos ng mga taon ng operasyon, mayroon pa rin akong isang mayaman na lumang kabisera hanggat handa kang tumango, ginagarantiyahan kitang sapat na makakain at makainom, at tutulungan kang makabalik sa tuktok. Talaga, halatang may bakas ng pananabik sa mga matatakaw na salita ng kasamaan. Speaking of it, ikaw ang senior namin. Natural, someone Pei dare not cheat the senior at all. Mga mata ko, kumakain, wala nang makakapag-alala sa akin kaysa sa pagkain. Sige, Pei, kaya kong maging magalang sa iyo. Ang mata ko na paraan ng kasamaan. Nang marinig ito, napakasaya ni Peigo, at natural na napakasaya ni Mingyu. Tumingin siya kay Han Sanchen. Hindi man siya nagsasalita ay puno na ng panunokso at pangungutya ang kanyang mga mata. Si Han Sanchen ay talagang medyo walang magawa. Hindi man lang niya naisip na pakawalan ang masasamang mata ko para lumaban. Siya lang ang tumakbo palabas. Sa simula, naantig din itong protektahan ang Panginoon sa kritikal na sandali. Ngayon, ito ay mas katulad ng pagdama ng panganib ng maaga at paglabas upang iligtas ang sarili. Tapos na ang lahat ngayon. Ano kayang sasabihin ni Han Sanchen? Well, sabay nating patayin ang mga langgam na ito, at pagkatapos ay pupunta ako sa iyong bahay upang kumain at uminom hanggang sa mabawi ko ang aking lakas. Pagkatapos ng iyong bahay, ito ang aking negosyo. Kamusta na? Gayunpaman,
Ang susunod na talata, nang sabihin ng masamang mata ko, ang lahat ng mga tao ay natigilan muli. Nanlaki ang mga mata ni Mingyu, at si Peigo ay naging ganap na tulala ng ilang sandali. Maging si Han Sanchen mismo, na isa ring monghe sa kanyang 2 taon, ay hindi mo ari ang kanyang isip. Ano ang ibig mong sabihin, ito? Elder, ibig mo bang sabihin? Hayaan mo akong ipagkanulo sila, tulungan mo. Tulungan mo kayo ni Han Sanchen. Nagtaka si Peigo. Hindi pa ba ako malinaw? Ang tao ng kasamaan ay mura. Good you, tao tayo of evil. I'm kind enough to find you a destination, but you bite the hand that feeds you and want to turn against our water. You're really hateful. Galit na sabi ni Mingyu. Evil gluttonous tamad reason Mingyu, nakatingin kay Peigo. Paano, boy, binibigyan kita ng kalahating minuto para pag-isipan ito, kung gusto mo, gawin mo ang sinasabi ko, kung ayaw mo, paalang. Paano kung ayaw mo? Malamig na uminom ang entourage ni Peigo. Evil gluttonous sneered, kung ayaw mo, napakasimple. Gusto ko ang mga gamit mo gaya ng gusto ko, pero bago ka naging masunurin at ibinigay ang iyong mga kamay, ngayon ay ako na ang pumatay sa iyo at sa kaninakawan ang mga gamit mo. Ikaw, hingal na hingal ang entourage. Ikaw ano ka? Si Tao Tai ng kasamaan ay malamig na hinamak. Si Lao Su ay orihinal na isang mabangis na hayop noong sinaunang panahon, at wala siyang intensyon na sabihin sa iyo ang tungkol sa kabutihan, katwiran at moralidad, kung gusto mo. Kaya mo, kung ayaw mo, lumaban ka, ang mga salita mahulog, ang masamang mata koklo, postura, direktang ilagay sa isang labanan postura, hindi na kinaya ni Mingyu, gamit ang isang malaking kamay, patayin sila, agad na sumugod ang libo-libong master patungo sa Tao Tai ni Han Sanhei. Sa halos parehong oras, sumakay din si Peigo at ang iba pa. Ngunit, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!